Ilalagay natin sa ano. Okay. Praise God. Gusto ko lang ikalma muna yung aking sarili. Ano po? Para kahit paano set, sabi nga nila baka yung aking utak kung saan nakakarating, gusto ko muna siyang bumalik. Yung aking pakiramdam. Mahirap kasi mag-praise kapag yung Espiritu ng Panginoon hindi mo makapa. Mahalaga kasi yung Espiritu ng Panginoon ay makapa mo at tumugma sa isang sitwasyon na katulad dito. Pag nagpipreach, hindi ka lang basta nagpipreach, hindi ka lang basta nagsasalita. Kailangan mo ng yung kasihan ng Espiritu ng Diyos yung mga sasabihin mo. Kasi magiging useless yung mga sasabihin mo without the anointing of God. Sabi ng Bible, anointing breaks the yoke. Bakit? Ano yung yoke? Ano yung anointing? Anointing, ito yung bumabasag sa yoke. Yung yoke, ito yung bigat. Ito yung pumapasan sa iyo. Kaya kung wala yung anointing na yon, useless itong pag-uusap natin ito. Papasok dito, lalabas lang doon. Kaya nga napakahalaga ng anointing kasi nga itong anointing na ito yung hahaplos ng ating damdamin. Ito yung magmi-minister sa ating pong mga puso. Kaya mahalaga, pag nagpipreach, mahalaga kinakapa mo yun. Kaya kung mapapansin natin sa mga crusade o kaya sa sa praise and worship, talagang kinakapa nila yun. No? Kung halimbawa, sabi ko nga, kung ikay ordinaryong tao lang, isa, nararamdaman mo, parang hindi mo maano. So mahalaga, kinakapa mo yung Espiritu ng Panginoon. Hindi mo lang siya basta i-release, masabi. Mahalagang pagbasbas ng Espiritu ng Diyos upang ang bawat salita na mamutawi sa likod ng Panginoon ay maging buhay sa ating puso. Ngayon, handa na ba tayo? Amen. Ready na ba tayo? Sabi ng Biblia, makinig ang may pandinig. Pakinggan ang sinasabi ng Espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. So, kung handa na tayo, tayo sandaling manalangin. Amang banal na sumasalangit, minsan pa. Kami po'y nagpapakumbaba, inaamin sa aming sarili, kami walang magagawa. Walang magaling, Panginoon, kundi ang banal mong Espiritu. Walang magaling mag-preach, walang magaling mag-deliver, walang magaling mag-pray, walang magaling magbasa. Lord God, kundi Ikaw lamang po, Panginoon. Kaya ina-acknowledge po namin ang iyong Espiritu ay hinihiling na pumagitna, manahan sa piling namin, Panginoon. Lord, I pray, Lord God, patuloy po namin hinihiling na basbasan po ang aming munting gawain ito. Tingnan niyo po ang bawat puso na handang tumanggap ng iyong biyaya. Mag-minister po kayo sa kanila, Panginoon. I pray, Lord God, patuloy ko pong humihingi ng tawad sa lahat ng aming mga pagkukulang, sa lahat po ng aking pagkakasala. Hugasan po ninyo ako ng banal ng dugo at hayaan mo, Panginoon, ng iyong pagpapatawad, ng iyong paglilinis ay gawad sa iyong lingkod upang maging karapat-dapat na tumayo sa iyong harapan. Anoint my lips, Lord God. Anoint your word. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon dyan. So una po, binabati po natin yung ating mga nanay
Ano man po yung katawagan natin sa kanila, mangsi, nanay, mami, ano pa ba? No, ibang mga tawag na sinasabi natin sa ating mga nanay. Ito po yung araw ng pagpupugay para sa ating mga nanay. Yung mga sakripisyo na kanilang ginawa, no, para sa atin, dapat naman natin suklian ng pagpapasalamat sa kanila. Meron po akong laging kasabihan na lagi ko po itong binabanggit, na aanin mo ang damo kung patay ng kabayo. Alam niyo yung kasabihan na yan? Yung kasabihan na yan, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Hindi na ma-appreciate ng kabayo yung damo na ibibigay mo sa kanya. Bakit? Kasi patay na eh. Tama po ba? No. So, kumbaga, sa atin, anong lesson? Ang lesson nito, kumbaga, habang buhay pa, no, ang iyong ina, appreciate mo na yung nanay. Appreciate mo na yung kanyang mga ginagawa. No? Hindi puro na lang pagwalat. Pag walang maibigay sa iyo si nanay, nagmamaktol ka, nagagalit ka, no? Makikita naman natin yung mga magulang ginagawa ang lahat para ma-provide lamang yung mga pangangailangan natin sa loob ng ating tahanan. No? Ang nanay, sabi ko nga, 24 hours a day na gumagalaw. Yung tatay magtatrabaho, uuwi, magpapahinga, kakain, maya-maya tutulog. No? Si nanay, tulog na lahat, gising pa. Naguhugas ng plato, naglilinis, nag-ano. Ganun yung nanay eh. Ang nanay, walang sahod dyan eh. No? Biro mo, kumuha ka ng labandera ngayon, magkano na yung labandera? No? Ibayad eh. Pero ang nanay, kusa niyang gagawin yun. Bakit? Kasi nga, nandun yung pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Na kung saan, minsan hindi natin yun pa-appreciate. So, sa umaga nito, no, ang araw ng mga nanay, appreciate po natin yung mga ginagawa ng ating mga magulang. No, sabi ko nga, habang buhay pa sila, sabihin natin sa kanila, Ma, I love you. Ma, kaluguran na ka. Ito ho yung aking isang pagkakamali sa buhay. Hindi niya narinig ang mga salitang ito na lumabas sa aking bibig, na kaluguran lang. Kasi noong kabataan ko, ako ay pasaway. Pero nung naborn again ako, naging malinaw na sa akin ng lahat, kailangan pala learn to appreciate yung mga nanay natin. Nalapakan na natin dyan ang mga nanay natin. Yes. So, ganun pa man, hindi po yun yung aking topic. No? Hindi yan yung aking topic. Kumbaga, pinadaanan lang po natin yung mga nanay natin kasi gusto natin sana magkaroon na isang programa, nandyan yung mga anak, para maintindihan ng mga bata. Kasi yung mga nanay, alam na nila to eh. No? Yung mga nanay, gusto natin, mga bata, yung mga anak, ang gusto nating turuan. No? Para sana ma-appreciate nila yung ginagawa ng nanay. Baka hindi alam ng mga anak yun. No? Baka ang alam lamang, Ma, kenge, Ma, dyan na, Ma, kailangan kainin. Baka yun lang alam natin. Pero hindi natin nakikita yung ginagawa nila behind ng mga bagay na nakikita natin. No? Hindi na sayang. No? Sa inihintay natin sana itong mga kabataan ito. Ngayon, hindi po ito yung topic natin. Ang topic po natin ito. No? Everything God is working. Nandyan ba kayo sa sitwasyon na yan? Yung hindi ka makabubuot dahil sa sugat, hindi ka makawala, nakabilanggo ka dahil dun sa sugat na iyong nararanasan. You feel ba na parang emotionally damaged? Broken hearted, emotionally, mentally, torture ka? Yung pakiramdam na parabagang nasa paligid mo, everyone, yung nasa paligid mo, toxic na, no? Nandiyan ka ba sa sitwasyon na yan? No? Gusto ko sabihin sa iyo, no, na yung sitwasyon na yan, na nandyan ka, ibig sabihin, kumikilos ang Diyos sa buhay mo. May ginagawa ang Diyos sa sitwasyon mo. Kung nandyan ka sa sitwasyon na yan, na yung emotionally damaged ka, o meron ka pinagdadaanan sa buhay, no? Gusto kong sabihin sa iyo, gumagalaw ang Diyos sa iyong buhay. Life is not easy. Life is not a bed of roses, like masaya. Hindi. Sometimes nabubroke tayo. Life is fragile. Napakasela niya. Magsalita ka nga lang ng konting salita na kung salita na kung saan sarcastic na salita, di ba? Na ano tayo, yung parang gumaganon tayo. No? Yung parang bang sa nakahiya pag ginanon mo, gumaganon siya. No? Kasi nga nadadamage emotionally. No?
No? So sa umaga nito, ito yung ating tatalakayin. Kung nandito ka sa umaga nito, alaw mong buksan ang iyong puso, ang iyong espiritu, at mag-minister ang Panginoon sa iyo ng Panginoon para mahilig ka. Amen. Para ma-set free ka doon dito sa sitwasyon na ito. Amen ba yun? So, ang text na pag-uusapan natin, ito, Panagoy 3:37. Sabi niya, walang anumang bagay na mangyayari na hindi ka pinahihintulutan ni Yahweh. Walang anumang bagay na nangyayari na hindi ka pahintulutan ni Yahweh. So sa mga kapatid ko in faith, yung sitwasyon mo ngayon, pinahintulutan yan ng Diyos. Pinahintulutan niya ng Diyos, hindi para kayo pahirapan, hindi para ikaw saktan, hindi para ikaw ay durugin. Hindi po yan ang purpose ng Panginoon. Pinahintulutan niya yan. Bakit? No? Ano yung purpose? Bakit na pinahintulutan na yan? Sabi ko nga madalas binabanggit ko to. Bago po, di ba ang aparadol? No, alam natin yung aparadol, no? Lagayan ng damit. Yung lagayan ng damit, kapag gusto natin ayusin, anong ginagawa natin? Tinatanggal lahat. No? Kumbaga, sinasabog natin, tinatanggal natin din naman. No? Para umayos. So, ang gagawin natin ngayon, pagsasamahin natin yung may collar, yung polo, yung pantalon, etc. etc. Depende sa gusto mo ng pagkakaayos. Di ba ganon? So sometimes, tinatanggal ng Panginoon yung mga bagay na nasa loob natin, nakaprocess na yun, masakit. Nakuha nyo? Yung process na yun, masakit. Hindi natin alam, habang nandun ka sa process na yun, unti-unti ka namang inaayos, maging buo at makilala mo ang sarili mo kung sino ikaw. Nakuha po. So, pinahintulutan ng Diyos yan dahil gusto ng Diyos ayusin ang buhay na meron ka. Dahil ayaw ng Diyos na yung buhay natin ay maging miserable. Ayaw ng Diyos yun. No? Ang ino-offer ng Diyos sa atin ay buhay na ganap at kasiyasiya. Yun ang ino-offer ng Diyos sa atin. Buhay na masaya, buhay na maayos, buhay na punong-puno ng payapa. Sa kabila ng bagyong problema na dumarating sa atin, nais ng Panginoon na ang buhay natin ay maging mapayapa. Amen. Kaya pinahihintulutan ng Diyos yan. Kaya matuwa ka, mag-praise the Lord ka sapagkat may ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Amen. Bakit? Romans 8:28. Ano yung purpose ng yung problema na yan? Ano? Alam natin ang lahat ng bagay. Pag lahat ng bagay, kasama niya yung mabuti at pangit. Kasama yung masaya, hindi masaya. Mabuti at masama. Sabi niya dito, alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ang gumagawa. Ang Diyos ang gumagawa. Sa lahat ng bagay, ano yung mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo? Masaya ka ba? Pangit ba yung sitwasyon? Sabi niya, ang Diyos ang gumagawa. Kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. Mga tinawag ayon sa Kanyang panukala. Tinawag ka ng Diyos. Dahil yung panukala ng Diyos, yung plano ng Diyos, ngayon ay ano daw? Sa kanilang ikabubuti. Di ba? So, ibig sabihin, yung nangyayari sa iyo, sabi ng Ingles, all things work together for good to those who love God. Lahat daw po ng bagay ay nagkakaliplakik para sa ikabubuti. So, yung nangyayari sa atin ngayon, yun pala yung makakabuti para sa atin. Huwag natin siyang tingnan na parang very damaging. No. Tingnan natin ang isang sitwasyon na to na makakabuti ito para sa atin. Amen. Katulad po nito. Nakikita po niya, tayo mga magulang, no, dinadala natin ang anak natin sa bakuna, no, para anong purpose? Ang purpose para proteksyonan yung bata sa dengue, ano pa ba yung mga anti-tigdas, kung ano-ano, no? Si yung baby, no, Andrea, no, 'di ba? Pinapabakunahan niya kahit bata. So kung siguro kung mag-iisip yung bata, ba't ako dinadala ng nanay ko dito para saktan? No? Hindi ka dinala doon para saktan ka lang. Dinala ka doon para proteksyonan ka sa lahat ng uri ng sakit na pwedeng dumako sa iyo. Yun po, nakuha nyo. Kaya yung ginagawa ng Diyos na yun sa atin, bagamat masakit yung proseso, may ginagawa ang Diyos sa iyo. Pinoproteksyonan ka ng Panginoon sa mga bagay na posibleng mangyari sa iyo. At ayaw ng Diyos na maging miserable ang buhay na meron po tayo.
nais ng Diyos, ang buhay na ito ay mapabuti tayo. Dahil ang ino-offer ng Diyos sa atin ay buhay na masaya, buhay na ganap at kasiyasiya. And that is ino-offer ng Panginoon sa atin pong lahat. May 4 na uri ng pain. Ano yung 4 na uri ng pain? Emotional pain. Ito yung tinatawag na emotional pain. Ito ho yung tinatawag na yung may mga sinasabi ka, nakukuha nyo? Yung mga sinasabi mo, dumudurog sa kalooban mo. No? Dumudurog sa kalooban mo. No? May mga pangyayari sa buhay mo na sa dumudurog sa kalooban mo, and that is emotional pain. Sometimes ang tawag nila dyan, broken-hearted. No? Emotion Diba? Kapag emotional ka, madalas hindi ka makakain dahil walang pagkain. Hindi ka makatulog dahil maraming lamok. Di po. Cause po yun ng emotional. Tapos lagi kang balisa. Hindi mo. Bakit? Kasi nga, meron ng problema emotionally. No? Hindi ka na makapag-isip ng tama. Kasi nga, yung pain na nararamdaman mo, masyado nang lumalaki, nagko-cope up na. Kaya yung iba, humahantong pagdating sa emotional pain, humahantong sa tinatawag na worst scenario. Di na nakakayanan yung emotional na kanilang nararamdaman. Hindi na kinakayanan dahil nga sa sobrang bigat na kalooban na kanilang nararamdaman. Pangalawa, yung tinatawag natin physical pain. Ito yung physical pain, kumbaga, sinusuntok ka, tinatadyakan ka, na kung ano-anong ginagawan mo, physical pain yun Nakuha nyo? Masakit. Naalala ko nung bata ako, no? Kumbaga, pag pinalo ako ng tatay ko ng sinturon, talagang lumalata yung sinturon Nakikita mo May sugat. Naalala ko yung naging counseling ko noon pa. Yung isang kapatid, ano yun tawag nito? Leader ng praise and worship team. Siya yung ma-handle ng aming worship team. Pero behind the curtain pala, no, kung uhubarin mo yung kanyang maskara, masyado siyang sa bata. Tawag nito, mapanakit sa bata. Biro mo yung kanyang pamangkin na nakatira sa kanya, hindi lang siguro nagustuhan, may pinapagawa, hindi ginawa. Sa sobrang inis niya, kinuha yung mainit na tubig, ginuhusan. Lapnos yung bata. Tapos nung nandun na, dumating ng DSWD, etc. Tapos tutulungan niyo po ako. So, takbo tayo dito sa may San Fernando. Tinitingnan kung ano yung sitwasyon, kung ano nangyayari, paano ka ang hirap. No? Ito yung mga physical pain. But the problem is this. Sometimes yung physical pain nawawala. Ang nananatili alin, ito, emotional pain. No? Mas matindi yan. Kasi nga, nawala na yung pilat ng pananakit sa iyo, pero yung pilat ng sugat ng puso nananatili sa loob. Nandun yun sa loob na hindi mo malimut-limutan. Torture yun sa isip. Pangatlo, yung tinatawag ng mental pain. Yung tinatawag ng mental illness, kapag yung isang tao, lagi mo sinasabi sa niya, bobo, tanga, AI, puto kutsinta, puto bumbong ka, mabuhay ka pa. Kung ano mga masasakit na salita, torture yun. Sa utak, yung mental illness. Hindi ka na makapag-isip ng tama. No? Kasi nga, lagi mo siyang binabanggit, lagi mo siyang sinasalitaan na gano'n. Kaya makikita mo yung bata sa kanyang paglaki, o kaya habang kahit malaki na siya, makikita mo magbabago yung behavior. Makikita mo magbabago yung kanyang mga kilos at galaw. Bakit? Kasi nga, meron akong nakasama noon. Na-torture. Alam niyo bakit? Nung na-torture na siya, parang wala na sa sarili. Teacher yun. Wala na sa sarili. Alam niyo, hindi niya na namalayan. Umiihi siya, babae. Umiihi siya, bukas yung CR. Nagulat ako. Sabi ko, ba't bukas yung sarap mo? Tapos, wala lang, gano'n lang. Hindi ko na, paano ka ba? Patlutang ka, ano nangyayari? Parang gano'n. Meron torture sa utak. Dahil yung kanilang anak, mataas yung expectation nila.
Bakit? Kasi graduate ng teacher eh. Board passer. No? Ngayon, nakita yung anak na dito lang nagtatrabaho. No? Ang taas ng expectation, kahit torture yun sa anak. Gusto ng anak, eto ka, hindi nga kaya eh. No? Kaya parang na-pressure siya. No? Nagkaroon siya ng tinatawag na mental illness. No? At ang pangapat ay yung relational pain. Madalas yan, nakukuha yan sa pamilya, sa loob ng pamilya. Sinasaktan yung asawa. O kaya mag-asawa, anak, kaibigan, yan, mga relational pain yan. May nagkukos ng sugat sa iyo. So itong mga pain na yan, na nakaretain sa atin. Pero kung minsan, inaalaw yan ng Panginoon for a definite purpose. For a definite purpose. Mga sakit na pinagdadaanan ng isang tao. Pero kapatid, gusto kong sabihin sa iyo, may ginagawa ang Panginoon sa mga bagay na yan. Kung bubuksan mo, iaalaw mo ang iyong sarili na kung saan na ipaminister mo ang iyong buhay sa Panginoon, maintindihan mo kung bakit ka dinala ng Panginoon dyan, meron siyang purpose. Maintindihan mo, ito pala yung plano ng Diyos sa buhay ko. Puntahan natin ang kwento ni Joseph. Puntahan natin yung kwento ni Joseph. No? Si Joseph ay naranasan niya yung tinatawag na rejection. Napin niyo ba yung rejection? Yung bang maraming bagay, papasok ka ng trabaho, paulit-ulit ka papasok ng trabaho, hindi ka natatanggap. Parang ganun, ano? May mga tao kang pinupuntahan, parang ayaw ka, ina-isolate ka, no? Parang ganun, ikaw yung lagi pinag-uusapan. Mga ganun ba, no? Nakakaramdam ka tuloy ng rejection. Katulad ni Joseph, na naranasan niya yung tinatawag na rejection. Alam natin yung kwento ni Joseph. Amen ba yun? Sabi dito sa Genesis 37, 3 hanggang 8, no? Para makita natin yung gusto kong makita. Sabi dito, mas mahal ni Israel si Jose. Si Joseph po yan. Kaya kaysa sa ibang anak, 12 sila, mas mahal ni Israel si Jose. Kumbaga favoritism itong si Joseph. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinila. Ginagawa niya ito ng damit ng mahaba at may manggas. Verse 4, nang mahalata ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama, kinamumuihan siya ng mga ito. Nakita niyo? Kinamumuihan siya. Kumbaga parang ganito eh. Parang si Joseph na lang lagi. Si Joseph na lang. Bakit? Siya lang ba yung anak na? Siya lang ba yung anak? Paano naman tayo? Mga ganon, ano? So, nagkakaroon sila ng ganong klase ng attitude. No? Puro na lang si Joseph. Tayo naman gumagawa din naman tayo ah. Parang naiintindihan yung sentimento di patatas nila. Sabi nila, kinamumuhan siya ng mga ito. Ayaw siyang pakisamahang mabuti. Nakikita niyo na ngayon. Kung ikaw si Joseph, sa ganong kalalagayan, ang alam mo, bunso ka, no? Ginagawa mo na kung ano yung dapat, and yet, ito yung mga tao na wala ka namang ginagawa. Ikaw yung parang pinag-iinitan. Alam mo naman kapag yung tao ayaw sa'yo eh. Tama ba? Alam mo. Bakit? Kasi iniiwasan ka eh. O kaya naman, tamad sila makipag-usap sa'yo. No? Ayaw nila. No? Ayaw ka nilang kasama. So ganito yung masasabi niya, ayaw siyang pakisamahang mabuti. Siguro pag darating siya, nandyan na naman siya mapaginitin. Nandyan na naman siya ganito. Iniiwasan siya. So ikaw ngayon na si Joseph, nakakaramdam ka ngayon, parang matayo sa akin ng mga kapatid ko. Parang nakakaramdam ako ng rejection. Nakuha po ninyo, is a kind of pain na dumadapo kay Joseph. Ito pa yung mas matindi. Tignan natin. Minsan na naginip si Jose at lalong namuhi ang mga kapatid niya. Na naginip siya, mas lalong namuhi ang mga kapatid niya. Nang ito'y kinuwento niya sa kanila. Sabi ni Jose, napanaginipan ko na tayo ay nasa bukid at nagbibigkas ng trigo. Tumayo ang aking binikis at yumukod sa paligid nito, ang inyong mga binikis.
Ano ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. May mga bagay kami sa kinukwento na kung saan yung kinukwento mo, sabi, yabang naman ito. Sometimes yung experience mo, tanong sa'yo ng ang yabang naman ito. Halos na nga tayo. Diba? Wala ka namang ginagawa. Sineshare mo lang ng mga personal experience mo. O kaya naman sometimes may mga kinukwento ka sa patungkol sa buhay mo, ayaw ka nilang pakinggan to the point na minsan, nakuha nyo? Imbis na minsan i-live up ka, i-condemn ka. May mga taong gano'n eh. Minsan, sabi ko nga sa ibang mga kapatid, na-experience ko, in my personal experience ko, yung feeling na in, pero out pa rin. Alam yun eh. Bumabalik yung aking alaala. No? Yung feeling mo, in, pero out ka pa rin. Ginagawa mong lahat, pero bakit ganun yung feeling? Nasa atmosphere eh. Pinipiling mong in. Sometimes hindi ka na nagiging God pleaser, nagiging man pleaser ka para masabi lang, ako, okay ako dyan. Pero iba pa rin eh. Ramdam mo pa rin yung pakiramdam na ayaw nila sa'yo. Masakit mo yun. Until now, minsan may mga pakiramdam akong gano'n. Yung in, pero out pa rin. Tinatanong mo si Lord, turuan mo naman ako papaano. Sometimes yung mga kausap ko, sabi nila sa akin, ano ka kasi, tingin nila sa'yo, mayabang. Ano ba dapat kilos? Ang tingin nila sa'yo, ganito. Ano ba dapat sasabihin? Hindi ko na po alam yun eh. Bakit ganun ang tingin? Na dapat naman, hindi naman. Pero, minsan, pagkausap mo, opo. Minsan, tahimik ka na lang. Kasi para, huwag nilang masabing ganyan. Kasi na, gusto mo nga mabuhay ng tama eh. Gusto mo nga ayusin ito. Masakit na nakakaramdam ka ng rejection. Minsan, sa kapwa mo pa manggagawa. Ayaw nila yata. Alam nyo, isang bagay na pinakamahalaga na nilalagay ko sa isip ko, Lord, kung ayaw nila sa akin, basta ikaw, gusto mo ako. Basta ikaw, gusto mo ako. Mahirap, ayaw na nila sa akin, ayaw mo rin sa akin. Saan ako pupunta? Nakukuha niyo po? Kaya ang pinaka-motivation sa atin, kapag yung mga tao ayaw nila sa atin, no? Okay lang. Basta ang mahalaga, ang Diyos ay hindi umaayaw sa atin. Palapakan na natin ng Panginoon diyan. Tandaan natin yon. Para yung rejection ay hindi mamayani sa ating pong puso na merong nagmamalasakit sa atin, may tumatanggap sa atin, may nagmamahal sa atin, may naniniwala sa atin. Walang iba kundi ang Diyos. Amen. Siya. Ikaw lamang ang nagtiwala sa atin, O Diyos, di kita bibiguin. Diba? Siya lang ang tiwala sa atin. Siya lang. Ibang mga tao ang nagtiwala sa atin, pero ang Diyos, siya lang ang nagtiwala sa atin sa kabila ng ating kapalpakan ng buhay na meron sa atin. Sino bang perpekto? Wala. Lahat tayo palpa. Lahat tayo may mga tinatagong bahid ng karunihan, bahid ng pagiging makasarili, bahid ng mga bagay na kung minsan na hindi tama sa Diyos. Pero lahat ng yon dahil sa habag ng Diyos, tinatanggap pa rin tayo ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Amen. Siya lang nagtitiwala sa atin. So si Joseph, he experienced rejection. No? Na-feel niya yun na parang reject. Dumating nga sa punto, binenta na siya eh. Dumating sa punto, ang nireport sa magulang nila ay patay na si Joseph. Biro mo, patay na, binubuhay ka pa. Anong sakit na meron ka? Anong sakit na meron si Joseph? Buhay ka, pinapatay ka pa. Diba ganon? Para baga sinasabi sa iyo ng mga tao, ayaw kitang makita dito, umalis ka na. Parang ganun eh, no?
Hindi lang siguro masabing word by letra for letra yung salitang yun. Gusto na rin mawala ka na. Harang ka sa aking lantasin. Mga ganun, no? So, na-feel ni Joseph yung tinatawag na rejection. Si Joseph din, na-experience siya tinatawag na injustices. Alam niyo yung injustices? Yung tinatapakan yung karapatan mo. No? Yung bang ginagawa ka ng kwento na hindi maganda. Naka-experience na ba kayo ng ganyan? May mga kwento sa'yo na hindi naman totoo. No? Ginagawa ka ng kwento na hindi naman totoo. Injustices ang tawag doon. Yung bang ginawang, yung tinatapakan yung karapatan mo sa buhay. Injustices po ang tawag doon. Hindi ka na makakilos. So, si Joseph na-experience na yun. Ano po yung experience? 39:11-15. Basahin ko po uli. Sabi niya dito, ngunit isang araw, nasa bahay si Jose. Nagtatrabaho po siya no, sa Pharaoh. Doon po siya nagtatrabaho dahil binenta po siya ng kanyang mga kapatid at nabili ito ng isang mayaman na mamayan sa lugar na yon. Kaya sabi niya dito, nandun siya para magtrabaho. Sabi niya dito, ngunit isang araw, nasa bahay si Jose upang gampanan ng kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ng ibang mga utusan. Wala. No? Walang ano-ano'y hinablot ng babae ang kanyang balabal at sinabi, halika't sipingan mo ako. Tatakbo siyang lumabas, ngunit naiwan ang kanyang balabal sa babae. Ito pong babae nito, asawa ng kanyang boss. Dahil po si Joseph, ayon po sa kwento, gwapo. No? Gwapo po. Parang si kapatid, no? Gwapo. Gwapo. No? Siguro talagang gwapong-gwapo siya sa kanya. No? So ang ginawa niya, nagkaroon siya ng pagnanasa. Hinablot yung kanyang laylayan o yung kanyang tawag tapis. No? At dahil mahal ni Joseph yung kanyang trabaho, no? At ayaw niyang masira sa kanyang trabaho, imbis na patuloy itong boss ng kanyang amo, no? Ang ginawa niya, tumakbo siya. Ang problema, sabi dito, naiwan yung kanyang balabal. Nakuha ng babae. Diba? So alam natin yung istorya, yun ang gusto. So anong sumunod? Tingnan niyo sumunod. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang katulong ng lalaki. Tingnan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreyong ito para hamakin tayo. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto kong pagsamantalahan? Nakuha niyo ibig sabihin. Siya merong pagnanasa nung hindi niya nakuha yung gusto niya. Ngayon, gumawa siya ng sariling istorya. Ang istorya, gusto niya akong i-rape. Samantalang siya gusto mag-rape. Nakuha niyo? Isang binabaligtad yung sitwasyon. May mga kwento tayo sa buhay na hindi naman totoo. Meron silang kinukwento na hindi naman totoo. Nakuha niyo? Ang tawag doon, injustices. Ginagawang ka ng kwento na hindi totoo. Tandaan natin, God is a God of justice. Ibigyan niya ng Panginoon ng justice dahil nakita niya aping-api ka ng mga panahon na yan. Tanungin mo sarili mo, aping-api ka ba? Nararamdaman mo parang aping-api ka? Para bagang nakakaroon ka na tinatawag na injustices sa sitwasyon ng buhay mo? Parang si Joseph. Experience. So kung titingnan natin, patong-patong yung pain. Patong-patong yung pain na meron kay Joseph. But praise God. There is a good news. Ano yung good news? God is working to your favor. The good news is God is working to your favor. Believe me, people of God, God is working to your favor. Inaayos ng Diyos na yun. Inaayos ng Diyos. Yung sugat mo, mananatiling sugat, magiging maayos yan. Meron sila tinatawag na sa Japan no? Kung nakita niyo yung sa Japan, yung mga jar na sira, no? Mahilig sila sa jar sa Japan. Pagbasag na, ang gagawin nila,
no? Ikakabit nila uli, lalagyan nilang design. Alam niyo yung original, no? Pag pinagsama-sama, lumilitaw ang ganda ng jar, no? Mas kumikinang siya, no? Nagiging design yung mga pinagdidikit, nagiging design as lalo siya kumikinang, lalo siya kumaganda. Binili niya ganitong amount nung inilagay dito sa ganitong lagay, mas mahal pa. Nakuha niya yung sabihin, kapatid, yung broke the pieces, unti-unting nilalagay ng Diyos yun. Sangkap yun para mas lalo kang kumina. Mas lalo kang maging maayos, mag-mature mag-isip, mag-mature mag-desisyon, mas mag-mature sa mga pangyayari sa buhay. Nakuha nyo, hinahasa ka ng mga karanasan. Kaya, meron siyang ginagawa. Si Joseph, he experience, he understand what is the plan of God sa buhay niya. Kung bakit pinadaan siya ng Panginoon doon, may plano pala yung Diyos sa kanya. Nung kanyang panaginip, yung plano ng Diyos sa kanya na kung saan ay yung mga bituin ay luluhod sa kanya, yung mga tanim ng palay ng kanyang mga kapatid, luluhod sa kanya. Yun yung plano ng Diyos sa kanya. Inalaw pala ng Panginoon yung proseso na yan para makarating siya doon sa talagang plano ng Diyos sa kanya. Nakuha niyo? Joseph understand the plan of God. Naintindihan niya. Tingnan nyo, yung conversation na lang ng kapatid, imbis na maghiganti. Kaya ako na ngayon yung pangalawa sa Pero. Kasi pinromote na siya dyan No? Pinromote na siya. Nagkaroon ng kagutuman doon sa Israel. No? Nagkaroon ng kagutuman. Ngayon, ang namamayagpag itong Pero, ang Egypt, no? Nagiging mayaman na syudad. At hindi na ubusan ng pagkain. So, kailangan nilang bumili. So, ginawa ng Panginoon, nilagay siya rito, second in command kay Pero. Ngayon, dumating bibili ng pagkain. Nakilala niya yung mga kapatid niya. Ang ganda ng kwento ni Joseph. No? Imbis na mag-retaliate, imbis na magiganti, nakakita ko na rin yung lahat ng mga taong nanakit sa akin. Gaganti ako, pero hindi po yun ang ginawa. Ano sabi niya sa kanyang mga kapatid? Genesis 45:5-8. Lumapit kayo. Sabi niyo ang kausap ko niya dito mga kapatid niya. Sabi niya, lumapit kayo. Sabi niyo lumapit nga sila. At nagpatuloy siya sa pagsasalita. Ako nga si Jose, ang inyong kapatid, na ipinagbili ninyo sa Ehipto. Nagpakilala si Jose sa kanyang mga kapatid. Eto ngayon. Verse 5. Ngunit, huwag na ninyong ikalungkot ang mangyayari. Huwag ninyong sisihin ang inyong sarili sa ginawa ninyo sa akin. Nakikuha nyo? Yung mga taong nanakit sa kanila, sabi niya gano'n, huwag. Huwag niyong sisihin ang inyong sarili. Part yun ng forgiveness. Nakukuha nyo? Part yun ng meron ka ba wala akong maalala Huwag niyo nasisihin ang sarili ninyo. Ano ang sagot ni Joseph? Ang Diyos ang nagpadala sa akin dito upang iligtas ang maraming buhay. Nakuha nyo? Doon sa pain na yon, na kanyang naranasan sa kanyang pamilya, sa kanyang naging amo, yung pain na yun, ang siyang nagdala sa kanya doon sa rurok ng kanyang kalalagayan. Nakukuha niyo po? At sabi niya dito, ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kaya nga yung pain na yan, dinadala ka ng Diyos patungo sa plano ng Diyos sa buhay mo. No? Nakuha nyo? Dinadala ka ng Diyos. Kaya yung pain na yan, isa part ng pruning, part ng pag-aayos ng buhay. Dinadala ka talaga doon sa doon sa talagang plano ng Diyos sa iyo. Kailangan mo lang maunawaan bakit nangyayari yun. Sometimes pinatitibay ka lang pala ng Panginoon. Tuloy natin. Sabi sa verse 6, 2 taon pa lamang ang tagutom, 5 taon pa ang darating at wala nang ari sa mga bukid. Eto, 7. Pinauna ako rito ng Diyos. Ano nyo? Pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipol ang ating lahi. Ang purpose pala nito, bakit inalaw ng Panginoon yung kanilang lahi dahil sa sobrang tindi ng gutom, pwede po silang mamatay. Dahil ayaw ng Diyos na mamatay yung lahi na yan dahil dyan lilitaw yung si Jesus, ang ating Panginoon.
So ginawa niya, hindi niya inalaw yun. Kaya pinauna niya doon si Joseph. Nakuha niyo po. Doon sabi niya dito, pinauna ako rito ng Diyos upang wag malipo ang ating lahi. Kaya, hindi kayo, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Woo! Palakpakan nga natin ang Panginoon Diyos. Yung mga taong nanakit sa atin, hindi sila. Kung bakit tayo nakarating sa bundok ito, hindi sila, kundi ang Diyos. Ginamit sila ng instrumento sila ng Diyos. Ginamit sila ng Diyos upang maarating ka sa lugar na ito. At salamat sa mga taong nanakit sa atin. Nakuha niyo po. Salamat sa mga taong ito. Dahil doon, nakarating tayo sa sitwasyong ito na tinatahak yung plano ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kailangan maunawaan mo yun. Maintindihan natin. Yung palang pain na yan, isa part ng ating plan, isa part ng plano ng Diyos sa atin upang wag mamatay yung ating lahi. Tama? Wag mamatay yung ating lahi. Pinauna ka ng Diyos dyan. Kaya hindi kayo, sabi niya, kundi ang Diyos ang nagpadala sa akin dito. Kaya natayo ang Light of the World, Pampanga, Mexico. Hindi sila. Woo! Hindi sila! Ang Diyos ang nagpadala sa atin dito. Kaya nabuksan ang Light of the World, Pampanga. Diba? Sino ba makakapag-isip nito? Ang plano lang naman natin maglingkod sa Diyos. Pero inayaan ng Panginoon yung pain na yun. Ito pala yung dakilang layunin ng Diyos. Ang buksan ng Light of the World, Pampanga. Malay nyo. Kaya nga, salamat. No? Baka nga, inalaw ng Panginoon yun, natin masalamin mo, nakita mo, na mas sa isang sitwasyon, kapag napupuno ka ng toxic na sa paligid mo, hindi ka makapag-isip ng tama. Kasi toxic yung paligid eh. Pero subukan mong lumabas doon sa toxic na lugar. Toxic na tao. Subukan mong lumabas. Ano yung feeling? Mas nakikita mo yung view. Nakukuha niyo po. Sa puzzle, pag may ginagawa ka, di ba? May problema eh. Pag umalis ka doon, tinignan mo, eto pala yung pinanggagalingan ng problema. Nakukuha niyo po. Ganon din. Sometimes, kailangan natin umalis doon sa isang toxic na lugar, no? Para makapagmuni-muni. Mas nakikita natin yung point of view. Mas naunawaan natin. Kaya nga sabi ko, hindi sila. Hindi ang Diyos ang nagpadala sa amin. Kaya ang light, nabuksan ito, hindi dahil sa nag-rebelde. Hindi dahil sa ano pa man, nabuksan ng light. Dahil ito yung pinayagan ng Diyos. Dahil ito yung gustong mangyari ng Diyos. Amen. Kaya nga, sabi ko nga, hindi sila, kundi ang Diyos ang nagpadala sa atin. Sa pain na iyong nararanasan, na ating nararanasan, kailangan nating maunawaan, ano ba talagang plano ng Diyos sa buhay natin? Tama ba? Part yan ng process para tayo po ay para magawa, para marating natin yung dakilang layunin ng Diyos sa buhay natin. And I pray, no, makita, masalamin natin ang ating mga sarili, yung pain na yan ay bahagi sa pag-aayos ng buhay ng Diyos sa atin. 3 things to remember. Matatapos na po ako. Mabilisan lang. 3 things to remember. 1. Everything God is working, dadalhin ka nito into repentance para mabago. Diba? Inaalam ng Panginoon na yan para mag-repent ka. Mag-repent tayo sa ating pong mga ganap. Baka naman kasi tulad ng akin laging binabanggit, baka nakakalimot ka na. Baka iba ng direksyon dinadala mo. Kaya gagawin ng Panginoon, no, magpapadala siya ng isang bagay na masakit sa iyo, na makakapagpa-realize sa iyo na mali ang ginagawa mo. Tama ba yun? No? Kaya masakit. Pero hanggat hindi mo inaamin sa iyong sarili o sa ating sarili na tayo'y mali sa ating ginagawa, walang pagbabago mangyayari.
Kaya dinala ka ng Diyos doon, magtatanong kung bakit ako nandito, bakit nangyari ito. Hindi mo pala alam, dinadala ka ng Panginoon into repentance. Into repentance. Gusto ng Panginoon mapakumbaba tayo. Katulad po ni King Nebuchadnezzar, di ko na po babasahin, kukwento ko na lang para mabilisan. At makita po ninyo yung point of view ko. Daniel chapter 4 verse 34. Si King Nebuchadnezzar, at tingin niya sa kanyang sarili, dahil sa kanyang lakas, dahil sa kanyang katalinuhan, dahil sa kanyang kakayahan, yung Babylonia, the entire Babylonia, the kingdom of Babylonia, dahil sa kanya kaya ito gumanda. Kaya ito maayos ngayon. Kaya ito, marami akong nasakop ng mga panahon na yon. Dahil sa akin. Ngunit may isang tinig na lumabas mula sa langit. Na sabi niya, sa mga oras na ito, sabi niya ganon, kukunin ko na sa iyo yan. At ito pa yung mangyayari sa iyo. Magiging hayop ka. No? Ang kakainin mo, damo. Ang mga kasama mo, hayop. Biro mo. No? Si King Nebuchadnezzar, great King Nebuchadnezzar, no? Na kung saan tao na naging hayop. Sabi ng Bible, humaba yung pupo, humaba yung balbas, lumakad siya na parang hayop, kasama niya yung mga hayop, kumakain ng mga damo kung anong kinakain ng mga hayop. Talagang binabasa ng Panginoon. What is the point? Sometimes, yung mga nangyayari sa atin, masyado na tayong familiar. No? Yung bang pag sobrang achieve na natin ang lahat ng bagay na meron sa atin, napansin nyo, ako, personal ko lang naman po ito. No? Personal. Kapag namamayagpag ka na sa buhay, alam niyo namamayagpag, ano? Yung medyo angat-angat na ng buhay, minsan nakakalimot. Tama? Nakakalimot na eh. No? Naalala ko yung kasama ko dati, sa ASPAC pa kami. Namamayagpag eh. Daming pera. Bili ng bili. Babae dito, babae doon. Sugal dito, sugal doon. Bisyo rito, bisyo doon. To the point na minsan, kinalista ng Panginoon doon. Bagsak. Bagsak. Inalaw yun ng Panginoon. Tatanggalin ng Panginoon anumang mga bagay na pinagmamalaki mo. Hindi dahil sa iyo, hindi dahil sa magaling ka, hindi dahil sa masipag ka. Kaya mo na-achieve yan. Na-achieve yan dahil lahat ng yun binigay ko sa iyo. Yung lakas mo, yung talino mo, yung kakayahan mo, lahat ng yun nilagay ko sa iyo. Hindi ka man nagpasalamat sa akin, nakukunin ko sa iyo yan. Nung kinuha sa iyo ngayon, ano nangyari? Gumapang siya. Gumagapang. Yan ito ko. Ang dami ko nga, kinukwento ko yan, kina Mark, kina Brother Jeff. Marami akong nakita gano'n. Until now, hindi sila makaahon-ahon. Kasama ko pa eh. Hindi makaahon-ahon. Sabi ko, tuloy lang, suko ng buhay kay Lord. Bumaon ng bumaon sa utak. Hindi na makawala. Acknowledge God. Then God give you wisdom. Paano ka makawala dyan? Kaya kung minsan, inaalaw niya ng Panginoon. Katulad nito. Kaya makikita mo, nung nawala na sa kanya, ang buhay niya naging miserable, parang si King Nebuchadnezzar. Namuhay niya sa parang hayop. Kung ano yung basta na lang madapot, yun na lang. Pero, dumating sa punto, no? Ay, balik tayo. Dumating sa punto na balikan ko lang po. Saan ba ako? Diba? Ano ba to? Balik. Yan. Diba? Yan. Sabi dito, sa verse 34, pagkatapos ng takdang panahon, yung panahon na kung saan nandun na siya sa dapan-dapa, eto na siya. Pagkatapos ng takdang panahon, ako, si Nebuchadnezzar, ay tumingala sa langit. Minsan-minsan tumingala ka sa langit. Lord, alisin mo ko sa sitwasyon na ito. Hindi ko na kaya.
Biro mo, naging hayop ka. Naging miserable ang buhay mo. Sabi niya dito, sa takdang panahon na kung sinakabunasan, testimony niya to, tumingala sa langit at nanumbalik ang dating pag-iisip. Nabuksan ang kaisipan, nakita niya ang kanyang sitwasyon. Sabi niya, nanumbalik ang dati kong pag-iisip dahil dito, pinuri ko, pinasasalamatan ang kataas-taasang Diyos na nabubuhay magpakailanman. Inacknowledge ni King Nabukadnasar ang Diyos sa kanyang buhay. Inacknowledge ng Diyos yung kanyang buhay. Kaya yung nangyayari sa buhay po natin, hindi pala natin alam yung pain na yan ay dadalhin tayo into repentance para magbago. Kailan ka ba naborn again? Kailan ka ba lumapit sa Diyos? Di ba nung panahon ng basag na basag tayo? Di naman tayo naborn again nung panahon okay pa tayo. Malinaw ang isip eh. Di ba? Kailan tayo nagbalik loob sa Diyos? Nung durog na durog tayo eh. Ako po, naborn again ako nung panahon ng kasagsagan ng aking pagiging addict eh. Akala ko mamamatay ako. Pero nung hindi ko na kinakaya yung pakiramdam ng pagiging addict, nagsuko na ako ng buhay sa Diyos. Nakuha niyo po? Sometimes God allow the pain para mag-repent at magbalik loob at magbago ng buhay. God allow the pain. Pangalawa, every pain God is working para i-realign muli ang buhay natin. Para, kumbaga, ito yung dinadaanan mo para dahil mali yung pupuntahan mo, yung lalakaran mo, no? Ilalagay ng Panginoon yung lahat ng klaseng pain na yan para yung lakad mo bumalik sa dati. Nakukuha niyo po? Kasi nga mali eh. Mali yung tinatahak mo, kala mo tama. Sabi dito, Kawikaan 14:12, ang daang, may daang patuwid sa tingin ng mga tao, ngunit kamatay ng dulo nito. Nakukuha niyo? Yung lalo na nakakatakot po yung tinatawag na success o yung tinatawag nilang opportunity. Nakakatakot po yan eh. Hindi mo pala alam yung palang opportunity yan, tain yan. Para lalo kang mapalayo sa Diyos. Nakuha nyo? Kailangan mong i-discern. Tama ba yun? Kaya sabi ng Bible, Proverbs 3 verse 6, in all your ways, acknowledge Him. Diba? Kaya bago mo nga gawin yung opportunity na yan, pag-isipan mo muna mabuti yung mga opportunity na yan, baka naman lalo kang mapalayo sa Diyos. Ng panahon ng pandemic, ang daming trabaho na dumarating. Kaya lang ang problema, yung Sunday. May trabaho Sunday, sabi ko hindi ako pwede. Kasi kung papatulad mo yung trabaho ng Sunday, yung personal relationship ko sa kanya, wala. Nakukuha niya. Okay pa nung una, nandun ka pa rin, pero hindi mo namamalayan unti-unti kung ano sistema na nangyayari sa trabaho mo, nandiyan yung sistema mo na rin. Dahil wala ka na unti-unti mo nang pinapatay yung relationship mo kay God. Dahil dito ka lang nakakakuha ng tinatawag para madugtungan yung buhay na meron sa iyo. Nakukuha po ninyo. Si Pastor Boots ngayon nagkakaroon ng dialysis. Kapag hindi po siya nag-dialysis, pwede po siyang mawala. Nakalugod naman. Pero the point is, kailangan niya yung dialysis na yun para dugtungan yung buhay. Nakukuha niyo po. No? Kaya hindi po opportunity, tingnan mo rin. Baka yung opportunity na yan, mapalayo ka naman sa Diyos. No? Kung opportunity na mas lalo kang kagamit-gamit sa go. Pero kung opportunity na yan, mapapalayo ka sa Diyos, kapatid. Sinaya mo yung napakahabang panahon na paglilingkod mo, mapupunta lamang sa wala. Nakukuha niyo po. No? So, check yung opportunity na yan. No? Kailangan mong lumakad doon. Kaya sabi ko nga, mahalaga na makita mo kung trabaho mo, dapat lumayo ka. Tingnan po ninyo. Ang isda, saan nabubuhay? Sa dagat, tama? Pero kapag ang isda, inalis mo sa dagat, ano mangyayari sa kanya? Mamamatay. Maaari nung kinuha mo siya, gagalaw-galaw pa siya, mga ilang oras. Pero lalakad yung mga maghapon, pakikita mo mamamatay na siya. Bakit? Kasi ang source ng buhay niya, nasaan? Nasa dagat. Yun ang source ng buhay niya. Ganon din sa atin. Yung source ng buhay natin ay nasa Panginoon.
nasa kanyang presensya, nasa kanyang ministry. Kapag umalis ka roon ng source ng buhay, pag umalis ka roon, unti-unti yung buhay natin, unti-unti magde-deteriorate yan. Ang tawag ko doon, zombie. Yung zombie, buhay ka nga, and yet patay ka. Patay ka in a sense na patay yung relationship mo kay Lord. Yung mahabang panahon na pinaglingkod mo sa Diyos, baka mabaliwala. Maliban na lamang kung titindigan mo sa isip at puso mo, tabi-tabi po sa mga naniniwalang osas, yung once saved, always saved. No? Pagpatawad ako sa mga doktrinang ito, pero akong paniniwala ko, possible na pwedeng mawala yung salvation mo. Sayang! Diba? Kaya nga, mahalaga na yung pain na yan, ginagamit ng Diyos para i-realign ulit ang buhay mo. Para ayusin ulit ang buhay mo. Sino ba gusto maayos ng buhay? Lahat tayo. Diba? Sabi ko nga, paulit-ulit ko itong binabanggit sa kasama ko dun sa trabaho. Sabi ko nga sa kanya, ayaw mo ba ng masayang buhay? Ayaw mo ba ng mapayapang buhay? Gusto mo lagi na lang pag-uwi mo, nakakatorture kaya yun. Yung kada uwi mo, hindi ka kakausapin ng asawa mo. Kada uwi mo, diba? Kasi nga may ginagawa ka eh. Sabi ko nga sa kanya, oo nga kuya. Sabi niya, diba? Sabi ko, everyday na lang yung pag-uusapan ninyo. Diba nakakaano yun? Nakaka-torture? Everyday na lang, wala nang, yung loob ng bahay, na dati masaya, nagtatawanan kayo, no? Talagang nandun yung saya. Ngayon, pag uwi mo sa bahay, ayaw mo nang alas umuwi. Dahil ayaw mo siya makita. Nakuha niya na sabihin. No? So, sabi ko nga, ayaw nila ng ganun eh. Kaya inaalam ng Panginoon yung faith para bumalik ka sa original na layunin ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Last, tapos na po ako. Sabi dito, every pain God is working para ikaw ay lumago. Gusto na Panginoon mag-improve ang buhay mo. Tama ba yon? Gusto na Panginoon mag-improve. The way you talk, the way you think, the way you move. Diba? Ini-improve yan. Dati di naman ako ganito manamit. Dati di naman ako ganito mag-isip. Dati di naman ako ganito magsalita. Nag-i-improve. Every pain, ini-improve ko sarili ko. Kaya kapag may mga narinig ako, salamat sa kanila. Na-improve ang sarili ko. Kapag ang yabang mo. No? At least, nakikita baka hindi ko nga naman talaga nakikita nga sarili ko, mayabang ako. At least dahil sa kanila, nasasalamin ko ang aking sarili. Ini-improve ko yun. Paano kumilo sa tama, paano magsalita ng tama, paano ba mananit ng tama sa mga taong kaharap mo. Nakuha niyo pa yung ibig sabihin, nag-i-improve ka. Inaalaw ng Panginoon yung pain na yan para mag-improve ka. Lumago ka, mag-mature ka. Sabi ng John 15:2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagmumunga. Inaalis na yun. Sa 10 tinatanggal kasi hindi ka nag-improve eh. No? Hindi ka nag-improve. Pero gusto ng Panginoon, sabi niya, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga upang magbunga pa ng lubos ng lalong sagana. Diba? Be part of pruning. Gusto ng Panginoon mag-improve ka. Gusto ng Panginoon mag-mature ka. Gusto ng Panginoon, no? Mag-improve ka. Kaya kapag may mga tao nagsasabi sa iyo ng ganun, no? Check mo rin. Baka nga tama sila. Dapat mong i-improve. Dapat nating i-improve kung ano yung mga bagay na yun. God allow sa bagay na yun para maging maayos ang ating pong buhay. Amen ba? Sige po, tayo dito ngayon.